Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 554 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa loob ng mahiwagang kanyon, isang batang pilak ang mata ang lumabas mula sa spatial hole. Tunay na karapat-dapat na maging isang Grandmaster ng mga arrays. Malamang, ang eye bloodline ni Grandmaster Yin Kong ay nauugnay sa Eye of Space, isa sa 8 Great God Eyes. Napabuntong hininga ang mga manunood sa labas ng mundo. Ang batang may pilak na mata ay si Grandmaster Yin Kong. Kalahating bahagi ng aking bloodline power ay kailangan para patatagin ang spatial hole, ngunit ito ay sapat na. Bulong ni Grandmaster Yin Kong sa sarili. Kasabay nito, Shua! Isang medyo transparent na Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan sa itaas mismo ng ulo ni Grandmaster Yin Kong. Hehe! Interesting! Hindi ako makapaniwalang may napakalakas na eye bloodline bukod sa 8 Great God Eye Bloodlines. Ang teknik na ito ay sumanib sa kalawakan. Nagpakita si Grandmaster Yin Kong ng isang interesadong hitsura nang makita niya ang Eye of Heaven. Bahagyang hindi mapalagay si Francis habang nakatingin siya mula sa langit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong lubos na nakakaunawa sa mata ng langit. So, ikaw si Francis. Hindi umatake si Grandmaster Yin Kong, siniyasat lang niya ang Eye of Heaven. Siguro naiintindihan niya na walang silbi ang pag-atake sa Eye of Heaven, o baka may iba pa siyang intensyon. Hindi sumagot si Francis. Basag. Nayanig ang lupa at isang sinaunang aura ang bumuhos mula sa lupa. Isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa lamat. Bam! Isang higanting bato ang lumabas mula sa lupa at sumuntok kay Grandmaster Yin Kong. Ham! Naramdaman ni Grandmaster Yin Kong na bumibigat ang hangin sa paligid niya. Sa sobrang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip bukod pa sa pag-ambush, kahit ang Small Origin Core Realms ay hindi makakaiwas sa pag-ataking ito. Gayunpaman, may kakaibang nangyari. Ang figure ni Grandmaster Yin Kong ay biglang nahati sa kalahati, at ang kalahati ay lumitaw sa likod ng higanti. Para bang isang hindi nakikitang pinto ang bumukas sa kalawakan, at si Grandmaster Yin Kong ay humahakbang dito. Napalampas ang kamao ng higanting bato, at lumitaw si Grandmaster Yin Kong sa likod ng katawan ng higanting bato. Shua! Walang mga palatandaan ng anumang paghahanda, nagpakita lamang siya. So, isa itong dalubhasa sa mga batas ng space. Ang paggalaw ni Grandmaster Yin Kong ay halatang naglalaman ng mga batas ng space, at maging ang God Spiritual Eye ni Francis ay nahihirapang makita ang nangyari. Higit pa rito, kahit na maunawaan ni Francis ang teorya sa likod nito, magiging mahirap para sa kanya na kopyahin ito dahil hindi siya talentado sa mga batas ng space. Dahil dito kaya nakapasok si Grandmaster Yin Kong sa Purple Saint Rolands. Spatial Void Sword Wave. Ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong ay kumikinang sa pilak habang pinupunasan niya ang kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, isang malabong pilak na alon ang dumaan sa paligid ng higanting bato. G. Umuungol ang higanting bato nang dumaan ang silver ripple sa katawan nito. Bam! 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 Nagsimulang pumutok ang higanting bato, at nahulog ang mga patong ng bato mula sa katawan nito. Sa loob lamang ng isang hininga o dalawa, ang higanting bato ay nagkaroon ng daan-daang mga bitek. Anong kakaibang pag-atake? Pinigilan ni Francis ang pagkabigla sa kanyang puso. Tila ba ang mahinang pilak na linya ay naputol sa katawan ng higanting bato at, kahit na sa malakas na depensa nito, wala itong panlaban kay Grandmaster Yin Kong. Ilang paghinga mamaya. Flop! Ang katawan ng higanting bato ay nahulog sa lupa sa 12 ng mga piraso. C. Huminga ng malamig ang mga eksperto sa labas ng mundo na nanunood. Masyadong nakakatakot ang Grandmaster Yin Kong na ito. Ang higanting bato ay isang sinaunang lahi at may napakalakas na depensa. Kahit na ang Great Origin Core Realms ay hindi ito kayang patayin ng ganoon kadali. Ang mga sovereign ng tatlong sekta ay may mga nalilitong ekspresyon. Malinaw na ang lakas ni Grandmaster Yin Kong ang nagpasaya sa tatlong Void God Realms. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihang ito. Hindi niya pinansin ang depensa nito at natalo agad ang higanting bato.
Nanginig ang puso ni Francis. Si Elder Sheila at Tyrone ay mas malakas kaysa sa mga normal na sovereign, ngunit wala sila sa harap ni Grandmaster Yin Kong. Matapos patayin ang higanteng bato, ipinalakpak ni Grandmaster Yin Kong ang kanyang mga kamay at umalis sa misteryosong kanyan. Shua! Shua! Ang mga after image ay naiwan habang si Grandmaster Yin Kong ay kumikislap sa ere. Ang bawat hakbang niya ay magdadala sa kanya ng kahit 1 milya o 2, at lumakad siya ng may kumpiyansa. Purple Destruction Asher Eye Piercing Slash. Ang mata ng langit sa kalangitan ay kumikinang na may malabong lila. Isang malaking transparent na blade na natatakpan ng malabong lilang kidlat ang bumaril sa hangin patungo kay Grandmaster Yin Kong. Isang silver ripple ang naiwan habang ang figure ni Grandmaster Yin Kong ay lumitaw 2 milya ang layo. Sa buong proseso, hindi man lang siya tumangala sa Eye of Heaven habang madaling nakaiwas sa pag-atake. Naiwasan niya. Ang puso ni Francis ay nahulog kahit na inaasahan niya ito dahil ang kanyang eye bloodline ay hindi talaga malok kay Grandmaster Yin Kong. Siyempre, hindi alam ni Francis na si Grandmaster Yin Kong ay hindi lamang nagdadalubhasa sa mga batas ng space bilang isang cultivator, siya ay isang dalubhasa sa spatial arrays din, kaya malamang na walang sinuman sa Origin Core Realm na tunay na makakalapit sa kanya. Shua! Shua! Nagsimulang isara ni Grandmaster Yin Kong ang lokasyon ni Francis at ang Skeletal Division Leader. Sa mga gilid ng Purple Saint Ruins, ang lakas ng Ghost Corpse Cursed Array ay ganap na pinipigilan si Elder Sheila at ang kanyang mga kasama habang ang Earth Grade 9 Deadly Inbone ay bumabagsak sa kanila. Parang may mga reinforcements. Kumuha si Elder Sheila ng isang token at may naramdaman mula rito. Shua! Shua! Lumakad pasulong si Grandmaster Yin Kong habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Mabilis siyang napapikit. Skeletal Division Leader, ipaubaya ko sa iyo ang mga taong ito. Ang taong dumating sa oras na ito ay lumampas sa limitasyon ng kung ano ang maaari nating labanan. Ibinigay ni Francis ang kontrol ng Ghost Corpse Cursed Array sa Skeletal Division Leader. Dapat kaya ko silang supulan sandali. Kinuha ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila at pinagsama ang 9 Deadly Inbone sa katawan nito. Sa pagsanib ng 9 Deadly Inbone sa katawan nito, kahit na hindi ganoon kalakas ang opensa nito, nadagdagan ng buto ang depensa nito. Ito ay Grandmaster Yin Kong. Nakita ni Yula ang batang pilak na mata na papalapit. Nawasak talaga si Grandmaster Yin Kong. Mukhang naligtas na tayo. Isang ngiti ang ipinakita ni Elder Sheila at napabuntong hininga ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Grandmaster Yin Kong ay isa sa 4 na Array Grandmaster at isang sovereign na dalubhasa sa mga spatial na batas. Ayon sa alam ni Elder Sheila, bawat isa sa 4 na Array Grandmaster ay nalampasan ang mga normal na sovereign sa mga tuntunin ng battle power. Isa sa 4 ay kahit isang Void God Realm. Shua! Mabilis na dumating si Grandmaster Yin Kong sa larangan ng digmaan. Sa oras na ito, ang Skeletal Division Leader ay nag-iisang pinipigilan ang 4 habang sinimulan ni Francis na siyasatin si Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong, iligtas mo kami. Sigaw ni Willa. Ang kapangyarihan ng sumpa ay nilalamon ang kanilang kakanyahan ng dugo. Francis. Ininspeksyon ni Grandmaster Yin Kong si Francis nang nakangiti, at may kakaibang pakiramdam ang huli. Parang pamilyar sa kanya si Grandmaster Yin Kong. Sa hitsura, tila walang intensyon si Grandmaster Yin Kong na salakayin si Francis. Pwede ko bang malaman kung ano ang sasabihin mo? Walang ekspresyon si Francis. Sumuko ka. Wala kang pagkakataon laban sa akin. Interesado lang ako sa kaliwang mata mo. Kung makikipagtulungan ka, baka may pagkakataon na mabuhay ka. Sabi ni Grandmaster Yin Kong. Pagsuko. Kung ang salitang ito ay nanggaling sa isang normal na sovereign, si Francis ay mapapatawa ito, ngunit sa ngayon, ang kanyang ekspresyon ay solemn na. Ang Grandmaster Yin Kong na ito ay lubos na kumpiyansa at direkta. Nagsimulang mag-isip si Francis. Malinaw ang layunin ni Grandmaster Yin Kong. Gusto niya ang kaliwang mata ni Francis. Imposible. Ang kalooban at katahimikan ni Francis ay hindi natitinag. Mula nang sumanib sa kanya ang espiritual na mata ng Diyos, naging bahagi na ito ng kanyang pag-iral at pagkakakilanlan. Hindi mahalaga kung pumayag ka o hindi.
Pareho ang resulta. Umiling si Grandmaster Yin Kong at tumawa. Tumingin siya sa Skeletal Division Leader na may mahinang ngiti, and patayin muna natin. Silver Spatial Blade. Ikinaway ni Grandmaster Yin Kong ang kanyang kamay at isang malabong pilak na talim ang kumislap sa hangin. Shubasag. Ang Skeletal Division Leader ay walang pagkakataon na maiwasan ito. Ang pilak na Spatial Blade ay hiniwa mismo sa mga buto nito. Hindi maganda. Naghahanda si Francis na ipagtanggol ang sarili mula kay Grandmaster Yin Kong at hindi niya akalain na sasalakayin muna niya ang Skeletal Division Leader. Kapag napatay na ni Grandmaster Yin Kong ang Skeletal Division Leader, maliligtas si Elder Sheila at ang kumpanya. Higit pa rito, ang kanyang layunin ay makuhang buhay si Francis. Hindi. Naramdaman ng Skeletal Division Leader ang isang panganib na nagbabanta sa buhay. Ang mga buto nito ay halos walang pagtutol laban kay Grandmaster Yin Kong. Weng! Inikat nito ang true force nito ng galit at ang mga buto nito ay natabunan ng madilim na liwanag. Kahit noon pa man, 1/4 lang ng kapangyarihan ng Silver Spatial Blade ang nablock. Yin Bone Body. Sumigaw ang Skeletal Division Leader habang ang 9 deadly Yin Bone sa katawan nito ay umuugong at naging sanhi ng paglaki ng katawan nito. Matapos gamitin ang lahat ng mga lihim na pamamaraan nito, nabuhay ang Skeletal Division Leader, ngunit kahit noon pa man, naputol ang isang buto nitong braso. Hehe. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tawa ni Grandmaster Yin Kong. Silver Spatial Blade. Ang pangalawang malabong pilak na talim ay tinadtad patungo sa ulo ng Skeletal Division Leader. Tapos na. Naramdaman ng Skeletal Division Leader ang multo ng kamatayan na papalapit na. Huwag mo nang isipin iyon. Malamig nang umisi si Francis nang lumabas ang isang malakas na aura mula sa kanyang kaliwang mata. Ang Skeletal Division Leader ay hindi maaaring mamatay kung hindi ay nasa malaking panganib si Francis. Spatial Movement. Isang transparent na ripple na nakalock sa Silver Spatial Blade. Sa sandaling iyon, tila umikot at umikot ang espasyo. 555. Nang malapit ng patayin ang Skeletal Division Leader, ginamit ni Francis ang kanyang bagong teknik ng spatial movement. Ang pangalawang Silver Spatial Blade ay nilamon ng whirlpool nang malapit na itong tumama sa Skeletal Division Leader. Shua! Nawala ang malabong pilak na talam. Sa Green Sky Water Border, nanlalaki ang mga mata ni Elder Sheila at ng kumpanya. Ang kritikal na tama na kumitil sa buhay ng Skeletal Division Leader ay pinatay ni Francis. Nagpakawala ng hininga ang Skeletal Division Leader. Sa kabutihang palad, nailigtas ito ni Francis, kung hindi ay namatay na ito kahit na mayroon itong Earth grade na sandata. Kasabay nito, tumingin ito kay Francis na may komplikadong ekspresyon. Sa ngayon, hindi maaaring mawala ni Francis ang Skeletal Division Leader. Pagkatapos ng lahat, maaari nitong pigilan sina Elder Sheila, Tyrone, Willa, at Eula. Kung mamatay si Francis, wala na akong pag-asa. Ang Skeletal Division Leader ay hindi nang ahas na magkaroon ng ibang iniisip. Kasabay nito, habang ang Skeletal Division Leader ay nagpapakawala ng hininga. Kakaiba. Walang kapangyarihan ang mga spatial na batas, ngunit nagagawa niyang alisin ang aking pamamaraan. Nagsalubong ang mga kilay ni Grandmaster Yin Kong at biglang kumirot ang kanyang puso. Isang mapanganib na sensasyon ang bumalot sa kanyang katawan, at naabutan pa niya ang simoy ng isang sinaunang dimensional na aura. Spatial Movement. Isang transparent at water whirlpool ang lumitaw sa harap mismo ni Grandmaster Yin Kong. Shoo! Muling lumitaw ang Silver Spatial Blade sa harap ni Grandmaster Yin Kong. Arg! Napaungol si Grandmaster Yin Kong habang umaagos ang dugo mula sa kanyang katawan. Ano? Anong nangyayari? Nagbago ang mga ekspresyon ni Elder Sheila, Tyrone, at kumpanya. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Hua! Sa labas ng mundo, nagsimula ang talakayan ng mga manunood. Bakit muling lumitaw ang talim na iyon sa harap ni Grandmaster Yin Kong? Anong uri ng lihim na pamamaraan iyon? Maging ang mga sovereign ay nagulat, at ang tatlong Void God Realms ay mukhang hindi makapaniwala. Nagsimula silang mag-isip tungkol sa nangyari. Una, ang pangalawang pilak na Spatial Blade ay naghihiwa patungo sa Skeletal Division Leader at malapit ng kitilin ang buhay nito.
Ngunit sa sandaling iyon, kahit papaano ay nagawa ni Francis na mawala ang Silver Spatial Blade. Mas tiyak, dinala niya ang Silver Spatial Blade sa ibang dimensyon, ang dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Pagkatapos noon, muling lumitaw sa harap ni Grandmaster Yin Kung ang Silver Spatial Blade na nawala at nahuli siya sa kawalan. Iniisip ni Grandmaster Yin Kung ang ginawa ni Francis at hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Nagbayad siya ng mabigat na halaga para sa kanyang kawalang ingat. Flop! Bumagsak ang katawan ni Grandmaster Yin Kung sa lupa. Isang hanggang buto ang sugat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang binti. Naputol ang isang paa niya. Arg! Pinigilan ni Grandmaster Yin Kung ang sakit, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot at panghihinayang. Kung hindi niya minamaliit ang kalaban at ginamit ang kanyang bloodline para maramdaman ang kaguluhan sa kalawakan, 50 hanggang 60% na sana ang kanyang naiwasan sa pag-atake. Sa kasamaang palad, sa simula pa lang, siya ay gumagapang sa isang matagumpay na paraan. Hehe, dapat ipagmalaki mo. Ikaw ang unang sumubok ng kapangyarihan ng aking spatial movement. Tumawa si Francis. Sa simula, alam lang niya kung paano kunin ang target, ngunit sa huli ay napagtanto niya na maaari niyang palayain ito, kaya ang spatial movement na pamamaraan na ito ay nasa mga gawa mula pa noong insidente ng Demonic Hellvine. Bago pa man pumasok si Elder Sheila at ang kumpanya, nagawa na ni Francis ang spatial movement. Brat, mukhang minamaliit talaga kita. Pulang dugo ang mga mata ni Grandmaster Yin Kung habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang layuning pumatay. Gusto pa rin niyang hulihin si Francis ng buhay, ngunit siya ay malubhang nasugatan ngayon. Sure! Kinuha ni Grandmaster Yin Kung ang kanyang tinadtad na binti at pumasok sa Green Sky Water Border. Grandmaster Yin Kung. Agad na pinuntahan siya ni Elder Sheila. Ang bait ni Grandmaster Yin Kung na ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Francis. Iniisip pa rin niya ang Silver Spatial Blade ni Grandmaster Yin Kung. Ang Silver Spatial Blade ay isang bloodline technique na maaaring sumanib sa espasyo sa isang tiyak na antas. Ito ay dahil dito na ang mga normal na depensa ay walang magawa laban dito at mahirap itong iwasan. Sa kasamaang palad, si Francis ay walang spatial na eye bloodline, kaya kahit alam niya ang teorya sa likod nito, hindi niya ito maaaring kopyahin. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na si Francis ay hindi nakakuha ng anumang mga benepisyo mula dito. Ang Silver Spatial Blade at ang kanyang spatial movement ay parehong itinuring ang paggamit ng espasyo at nakatutok sa pagsabog. Napakakakaiba ng bloodline ng batang ito. Nakakagalaw pa siya ng spatial attacks. Natigilan si Grandmaster Yin Kung. Sa sandaling ito, pinapagaling siya ni Elder Sheila at sinusubukang i-connect muli ang kanyang binti, ngunit paano hahayaan ni Francis na magpatuloy iyon ng maayos? Earth-grade Inheritance Weaponized Imperial Spear. Iniabot ni Francis ang kanyang kamay at inipon ang kanyang bloodline power. Ang anyo ng isang Ice Blue Spear ay nagsimulang mag-condense. Kung mabuo ang totoong Ice Imperial Spear, naniniwala si Francis na mapipigilan niya si Grandmaster Yin Kung na gumaling hanggat may tulong siya sa Ghost Corp's First Array. Silver Spatial Restriction. Nagpadala ang mga mata ni Grandmaster Yin Kung ng isang sinag ng liwanag na nakalock kay Francis. Biglang nanlamig ang katawan ni Francis. Para siyang ginapos ng mga lubad, hindi makagalaw. Woo! Nagsimulang maglaho ang figure ng sibat sa kanyang kamay. Napakalalim ng diskarte. Pinalamig niya ang espasyo sa paligid ni Francis. Hindi napigil ang mapabulalas ng Skeletal Division Leader. Break. Nagpumigla si Francis ngunit nalaman niyang kahit na ang pakikipag-usap ay mahirap. Junior, walang saysay ang paglaban. Ang aking Silver Spatial Restriction ay naghihigpit sa buong espasyo sa lugar na iyon. Ang bawat nabubuhay na nilalang sa lugar na iyon ay mawawala ng kakayahang lumipat. Nanunuya si Grandmaster Yin Kung. 10 paghinga lang ang kailangan ni Elder Sheila para maidugtong muli ang kanyang binti. Bagamat siya ay malubhang nasugatan at hindi naganap na gumaling sa loob ng maikling panahon, hindi bababa sa hindi niya kailangang lumaban gamit ang isang paa. Gayunpaman, bawat may buhay na nilalang sa lugar na iyon ay mawawala ng kakayahang lumipat. Sa sandaling matapos ang mga salita ni Grandmaster Yin Kung. Meow meow.
Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa na kasing laki ng palad ang lumitaw sa balikat ni Francis at naghagis ng dalawang lumang tansong barya sa hangin. Ano? Ano? Nawala ang ngiti ni Grandmaster Yin Kong. Sinabi lang niya na ang bawat buhay na nilalang ay hindi makagalaw at may pas ang tumatalon-talon at sinasampal ang kanyang mukha. Munting pas ang magnanakaw. Bahagyang nagulat si Francis. Hindi siya makagalaw, ngunit hindi naapektuhan ang maliit na pas ang magnanakaw. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay may kakayahang pumunta sa interspatial ring ng ibang tao. Daw of Assassination Stealth. Nanghina ang mga mag-aaral ni Grandmaster Yin kung habang ini-inspection niya ang maliit na pas ang magnanakaw. Sure! Nawala ang maliit na pas ang magnanakaw, nag-iwan ng pilak kulay abong guhit sa hangin. Shoo! Ang streak ng silver and gray na liwanag ay tila tumusok sa isang butas sa silver spatial restriction, at agad na naramdaman ni Francis ang pagbaba ng pressure. Meow meow! Ang munting pas ang magnanakaw ay naglaro ng isang misteryosong punyal na may hindi maarap na aura. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Isang pares ng purple asher na pakpak ang nabuo sa likod ni Francis at naglabas ng mapanirang aura. Pai! Pa! Ang wings of wind and lightning ni Francis ay pumapalpak nang malagpasan niya ang silver spatial restriction ni Grandmaster Yin Kong. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumawa ng butas sa silver spatial restriction at ang wings of wind and lightning ni Francis ay may kakayahang magpabilis sa hangin, at naglalaman ang mga ito ng kapangyarihan ng pagkasira. Break! Sumiksik si Francis patungo sa green sky water border at itinulak ang imahe ng Ice Imperial Spear sa alon ng tubig. Para pigilan si Grandmaster Yin Kong sa pagbawi sa oras, hindi naglaan ng oras si Francis para mabuo ang kumpletong Ice Imperial Spear. Gayunpaman, kahit na ang anino lamang ng Ice Imperial Spear ay sapat na upang takutin ang mga sovereigns. Ang mga layunin ng tubig at yelo sa loob ng Ice Imperial Spear ay naging sanhi ng pag-freeze ng green sky water border. Basag! Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na bandila at inutusan ang kapangyarihan ng array na umatake habang ginagamit nito ang kabilang kamay nito para ipatawag ang imahe ng Earth Grade Bone. Agad na nabasag ang nagyayelong green sky water border. Ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Thirst Array ay nagsimulang kumalas kay Grandmaster Yin Kong at sa kanyang mga kasama, at ang sumpa ay dumaloy sa mga pinsala ng Grandmaster. Malubhang nasugatan na si Grandmaster Yin Kong. Idinagdag sa katotohanan na ang kapangyarihan ng sumpa ay ang kontra sa mga buhay na nilalang, nagsimula siyang pawisan. Spatial Void Sword Wave. Lumamlam ang mukha ni Grandmaster Yin Kong habang pinupunasan niya ang kanyang kamay. Weng! Isang tahimik na ripple ang dumaloy sa hangin at nakalok kay Francis. Ang hakbang na ito ang pumatay sa higanting bato. Nahulog ang puso ni Francis nang makaramdam siya ng mapanganib na sensasyon. Sa pagkakataong ito, hindi ginagamit ni Grandmaster Yin Kong ang mahinang silver spatial blade. Ang spatial movement technique ng brat na ito ay maaari lamang mag-target ng maliit na target. Ang malalaking pag-atake na tulad nito ay magiging maraming beses na mas mahirap ilipat. Kumislap ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong. Ang saklaw ng Spatial Void Sword Wave ay mas malaki, at ito ay 10 yarda ang lapad. Ang depensa ni Francis ay higit na mahina kaysa sa mga higanting bato, at kahit iyon ay napatay sa pag-ataking ito. Ang pag-ataking ito ay gumagamit ng masyadong maraming enerhiya. Naramdaman ni Grandmaster Yin Kong na ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay bumababa. Hindi ko maalis ang pag-ataking ito. Ipinalibot ni Francis ang kanyang bloodline na kapangyarihan kasama ang mga layunin ng tubig at yelo sa Ice Imperial Spear. Divine Change ng Water Spirit. Nagsimulang umikot ang katawan ni Francis sa hangin. Weng! Isang madilim na asul na liwanag ang tila sumanib kay Francis habang ang kanyang anyo ay naging likidong anyo. Nang tumama ang spatial waves kay Francis, para itong tumama sa likido, na walang pinsala. Yung galaw. Bulalas ni Elder Sheila sa hindi kalayuan. 556. Divine Change ng Water Spirit. Ito ang malalim na pamamaraan ni Elder Sheila. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagpakita ito mula kay Francis. Boom! Ang katawan ni Francis ay naging parang likido, at ang pag-atake ng Spatial Void Sword Wave ay dumaan sa kanyang katawan.
Ang mga eksperto na nanunood sa labas ay nag-click sa kanilang mga dila. Alam nilang lahat ang galaw ni Elder Sheila. Ang Water Spirit Divine Change ay isang lihim na pamamaraan na hindi pa nalilinang ng marami. Ginagamit ng Water Spirit Divine Change ang kapangyarihan ng tubig at ang bloodline ng isang tao, na nagbibigay daan sa gumagamit na pansamantalang maging parang likido, na ginagawang halos imposible silang mapatay. Ang mga mata ni Francis ay kalmado. Kasabay nito, ang Ice Imperial Spear sa kanyang katawan ay sumusuporta sa Water Spirit Divine Change. Dahil dito kaya niyang gamitin ang Water Spirit Divine Change bago maabot ang Origin Core Realm. Fuck! Kailan pa natuto ang brat na ito ng ganoong klaseng technique? Hindi napigilan ni Grandmaster Yin kung ang pugiling ng kanyang mga ngipin. Bo! Sinagot ni Francis ang Spatial Void Sword Wave attack ng sabay-sabay para sa 2 o 3 paghinga. Siyempre, hindi parang si Francis ay ganap na hindi nasaktan. Ang mga spatial na pag-atake ay lubhang kakaiba. Kahit na siya ay nasa isang likido na estado na huminto sa 70 hanggang 80% ng pinsala, siya ay nasugatan pa rin. Sa kabutihang palad, isinama ko ang Ice Imperial Spear pabalik sa aking katawan. Nararamdaman pa rin ni Francis ang sakit ng kanyang katawan na nasugatan, ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang Ice Imperial Spear sa loob ng kanyang katawan, na nagbigay daan sa kanyang Water Spirit Divine Change na maabot ang antas kung kailan ginamit ito ni Elder Sheila. Gumalaw ang tubig sa katawan ni Francis at nagsimulang pagalingin siya. Bagaman siya ay nasugatan, ang bilis ng kanyang paggaling ay nalampasan ang pinsalang natamo. Paano niya nagawa? Paano niya natutunan ang sekreto kung pamamaraan? Si Elder Sheila ay natulala. 3 paghinga mamaya. Sure! Natapos ang Spatial Void Sword Wave. Namutla ang mukha ni Grandmaster Yin Kung, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Ang potensyal at lakas ni Francis ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Kahit ang isang tulad ni Grandmaster Yin Kung ay nabagabag. Kasabay nito, bumalik sa normal ang likidong katawan ni Francis. Bahagyang nagulat si Elder Sheila at ang kasama nito. Hindi lamang mababago ng Water Spirit Divine Change ang katawan ng gumagamit sa isang hindi masusugatan na likidong estado, maaari rin itong mapataas ang lakas ng pakikipaglaban ng isang tao. Gayunpaman, ang bersyon ni Francis ay ginawa lamang ang kanyang katawan sa likido nang hindi nadaragdagan ang kanyang lakas. Naunawaan ni Elder Sheila pagkatapos pag-isipan ito. Si Francis ay nagkaroon lamang ng maikling panahon upang matutunan ang kasanayan, at ang kumpletong bersyon ng Water Spirit Divine Change ay gumamit ng masyadong maraming enerhiya. Ang kapangyarihan at cultivation ng bloodline ni Francis ay malayo pa rin sa kanya, kaya't maubos siya kung patuloy niyang gagamitin ang lihim na pamamaraang ito. Masyadong maraming enerhiya ang ginagamit ng Water Spirit Divine Change. Sa paggamit pa lang ng hindi kumpletong bersyon, pagod na ako. Hindi agad umatake si Francis. Ang pakiramdam ng pagod na naramdaman niya ay naging maingat siya. Si Grandmaster Yin Kung ay nasa parehong estado. Ginamit niya ang maraming kapangyarihan ng kanyang eye bloodline. Una, ang pagpasok pa lamang sa mga guho ay gumamit na ng kalahati ng kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Pagkatapos nito, pinatay niya ang higanting bato at inatake ang Skeletal Division Leader. Ang sagupaan kay Francis ay gumugol din ng maraming enerhiya. Ang Spatial Void Sword Wave ay isang ranged attack na gumugol ng maraming enerhiya, ngunit kailangan niyang gamitin ito dahil ang maliliit, single target na pag-atake ay ita-teleport lang ni Francis. Woo! Sa sandaling ito, iwinagayway ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila at itinuro ang madilim na abuhing ambon sa paligid ng mga kaaway. Ubo! Lalong lumala ang pinsala ni Grandmaster Yin Kung at ng kumpanya matapos mabura ng kapangyarihan ng sumpa. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Humagalpak sa tawa si Francis habang bumubuo siya ng 12-dosenang yarda na latigo na gawa sa hangin at kidlat, na naging sanhi ng pagsipol ng Heaven Earth Yuan Chi. Boom! Ang Wind Lightning Whip ay napuno ng aura ng pagkasira habang umaatake ito sa mga tao sa ibaba. Sa sandaling ito, ang mga eksperto mula sa 3 sekta ay nahulog muli sa kawalan ng pag-asa.
Sa itaas nila ay may latigo na gawa sa hangin at kidlat at sa ibaba nila ay ang Ghost Corpse Thirst Array. Ang tanging tao na may kakayahang tumakas ay si Grandmaster Yin Kong, ngunit kung gagawin niya iyon, mawawalan siya ng paa dahil wala pang oras si Elder Sheila upang muling ikabit ito. Silver Spatial Restriction. Ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong ay nagpadala ng isang alon ng spatial power. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay ang Skeletal Division Leader dahil kinokontrol nito ang Ghost Corpse Thirst Array at naapektuhan ng sumpa ang huling resulta. Purple Destruction Asher Eye Piercing Slash. Malamig na tumawa si Francis habang ginagamit niya ang kanyang pinakamabilis na pag-atake kay Grandmaster Yin Kong. Ang transparent na talon ay kumikinang na may kulay ube at nagliliwanag ng aura ng pagkasira. Nagbago ang ekspresyon ni Grandmaster Yin Kong. Sure. Naglaho ang katawan ni Grandmaster Yin Kong, nag-iwan ng silver ripple. Muling sumablay ang Asher Eye Piercing Slash. Habang pinapanood ang Asher Eye Piercing Slash na kumukupas, ang isip ni Francis ay nagsimulang bumaling sa isang mapanganib na pag-iisip. Ang transparent na talon ay nagsimulang kumupas. Kung maaari kong pagsamahin ang Asher Eye Piercing Slash at spatial movement sa isang galaw at bigyan ng dating ng kapangyarihan ng space, hindi ba ibig sabihin? Ang mga mata ni Francis ay kumikinang. Francis, iligtas mo ako. Nawala ng kakayahang kumilos ang Skeletal Division Leader dahil sa Silver Spatial Restriction, kaya humingi ito ng tulong sa pamamagitan ng Dark Heart Shade. Nang walang kontrol ng Skeletal Division Leader, ang lakas ng Ghost Corpse Thirst Array ay nabawasan na ng kalahati, at malapit nang makatakas si Tyrone at ang kumpanya. Lahat kayo ay may pananagutan sa pagpatay sa kalansay na iyon. Ito ay pinaghihigpitan ng aking spatial powers at hindi makagalaw. Ngumiti si Grandmaster Yin Kong at bumalik kay Elder Sheila. Kailangan pa niya ng tulong niya. Okay. Si Tyrone at ang dalawa pa ay nagsimulang umaban patungo sa Skeletal Division Leader. Kapag malapit na si Tyrone at ang kumpanya, tiyak na mamamatay ang Skeletal Division Leader. Purple Destruction Asher Eye Piercing Slash. Nagpadala si Francis ng isa pang sinag ng Asher Eye Piercing Slash. Ibang-iba ang isang ito sa dati. Ang laki ng Asher Eye Piercing Slash na ito ay 1 metro lamang ang haba, at ito ay mas condensed. Ang Asher Eye Piercing Slash mula noon ay ilang yarda ang lapad. Ang isang ito ay 1 metro lamang ang lapad, ngunit ito ay mas condensed at gumagamit lamang ng 70% ng enerhiya kumpara sa dati. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Maliit lang ang enerhiyang ginamit para gawin itong Asher Eye Piercing Slash. Siyempre, ito ay paghahanda para sa kanyang susunod na hakbang. Ito ay walang silbi. Ang iyong mga pag-atake ay hindi mailok sa akin. Ngumiti si Grandmaster Yin Kong at madaling naiwasan ang Asher Eye Piercing Slash habang pinapanatili ang Silver Spatial Restriction sa Skeletal Division Leader. Iligtas mo ako. Hindi makagalaw ang Skeletal Division Leader, at hawak ni Tyrone ang kanyang Earth Grade na sandata at papalapit. Sa sandaling ito, nawala ang 1 metrong Asher Eye Piercing Slash. Spatial Movement. Isang transparent na ripple ang lumitaw sa ibabaw mismo ni Tyrone. Whoosh! Nanlamig ang katawan ni Tyrone at iniluwan niya ang isang bibig ng dugo. Ang kalahating transparent na talon, na nagpapalabas pa rin ng aura ng pagkasira, ay dumaan sa kanyang katawan. Tulong! Tulong! Sinubukan ni Tyrone na magsalita, ngunit ang Asher Eye Piercing Slash na may mapanirang aura ay direktang lumitaw sa loob ng kanyang katawan. Flop! Bumagsak si Tyrone sa lupa. Patay na siya. Ang isa sa mga pinakatalentadong henyo sa 3 sekta ay bumagsak dito. Tyrone. Kuya Tyrone. Bulalas sina Elder Sheila, Eula, at ang mga eksperto sa labas ng mundo. Sa loob ng Ghost Corpse Thirst Array, nalilito sina Eula at Willa kung ano ang gagawin. Kahit na ang isang kasing lakas ni Tyrone ay pinatay agad ni Francis. Ang slash na iyon ay mas kakaiba kaysa sa aking Spatial Void Sword Wave. Talagang inilipat nito ang pag-atake sa katawan ng kalaban. Nanginig ang puso ni Grandmaster Yin Kong. Ang kanyang Spatial Void Sword Wave ay nangangailangan pa rin ng oras upang maabot ang target, ngunit ang pag-atake ni Francis ay lumitaw lamang sa loob ng katawan ng kalaban. Grandmaster Yin Kong. Maraming salamat.
Ang iyong talento sa space ay nagbigay daan sa akin na maunawaan at magawa ang aking pinakamalakas na bloodline technique Void Space Eye Slash. Napaungol si Francis. Ang pagsasama ng Asher ay piercing slash at ang spatial movement ay naging pinakamalakas na pag-atake ni Francis. Walang laman ang Space Eye Slash. Nanginginig ang puso ng mga taong naroroon. Kung sumuko ka ngayon, baka hayaan ko kayong mabuhay. Tumayo si Francis habang nasa likod ang kanyang mga kamay at may kumpiyansa na sinabi. Sa oras na ito, hindi man lang siya nag-abala sa Restricted Skeletal Division Leader. Brat, huwag kang masyadong mayabang. Pinatay mo si Tyrone. Hindi ka patatawarin ng Pure Moon Spiritual Sect. Malamig na tumawa si Elder Sheila. Mamatay. Void Space Eye Slash. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumikinang ng Asher at purple. Whoosh! Ang katawan ni Elder Sheila ay nanlamig habang ang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Isang talim na may aura ng pagkawasak ang humiwas sa kanyang puso at kumitil sa kanyang buhay. Flop! Si Elder Sheila ay bumagsak sa lupa, patay. Hua! Sa labas ng mundo, ang mga eksperto sa panunood ay nagkagulo. Sa isang sulyap lang, nakapatay siya ng isang soberano. Sina Tyrone at Elder Sheila, dalawang sovereigns, ay napatay sa isang galaw bawat isa. Nakakatakot. Paano naintindihan ng Francis na ito ang isang nakakatakot na bloodline technique? Huminga ng malamig ang lahat ng nanunood na sovereigns. Sa loob ng Ghost Corps First Array. Kailan naging nakakatakot si Francis? Pinapatay niya ang mga sovereign na kasing dali ng paghiwa ng labanos. Natigilan ng Skeletal Division Leader. Hindi namamalayan, nawala na ang paghihigpit sa katawan nito. Puno ng gulat at takot ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong. 557. Sa labas ng mundo, sa itaas ng mga bundok, ang mga eksperto ng tatlong sekta ay nagkagulo, at ang ilang mga sovereign ay hindi napigilan na huminga ng malamig. Maging ang tatlong Void God Realms ay may mga solemn na ekspresyon. Sa sandaling ito, si Francis ay parang isang bangungot na malalim na nakatanim sa kanilang mga puso. Ang mga mata ng Saint Moon Goddess ay dumapo kay Francis habang siya ay bumantong hininga. Subukan nating iligtas ang natitirang tatlo. Binasag ng Saint Moon Goddess ang katahimikan, at ang dalawa pang Void God Realms ay nagkatinginan at bumantong hininga ng walang magawa. Nang mamatay si Elder Sheila, alam nilang natalo sila. Si Elder Sheila ay lubhang mahalaga. Hanggat hindi siya namatay, ang ibang miyembro ay laging may pag-asa na makabawi sa kanilang peak. Masasabing siya ang core ng grupo. Naunawaan din iyon ni Francis. Nangangahulugan ang pagpatay kay Elder Sheila na hindi na makakabawi si Grandmaster Yin Kong sa loob ng maikling panahon. Sa makatuwid, tiyak na ginamit ni Francis ang kanyang bagong Void Space Eye Slash kay Elder Sheila. Sa Purple Saint Roans, patuloy na gumana ang kapangyarihan ng Ghost Corps First Array. Hindi sumuko sina Eula at Willa. Nagtulungan sila para salakayin ang Skeletal Division Leader. Mayroon pa akong Void God Protection na dapat na makapatay nito. Sabi ni Willa. Umalis. Pinigilan ni Grandmaster Yin Kong ang dalawa. Bahagyang nag-alinlangan si Willa, ngunit ang apurahang boses ni Grandmaster Yin Kong ay tumunog, ang tunay na banta ay nagmumula kay Francis. Kahit ako ay wala akong kumpiyansa na makabalik ng ganap na hindi nasaktan. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ng dalawang dalaga. Hindi nila naisip na maging si Grandmaster Yin Kong ay nawala ng gana sa pakikipaglaban, pagkatapos ay iniisip kung paano napatay sina Tyrone at Elder Sheila, ang dalawa ay wala ng lakas ng loob na lumaban. Tumakbo. Ang figure ni Grandmaster Yin Kong ay kumislap sa hangin, nag-iwan ng ilang mga after images. Shua! Sa loob ng dalawang paghinga, kinuha ni Grandmaster Yin Kong ang dalawang babae at nakatakas sa Ghost Corps First Array. Nagbayad siya ng isang tiyak na presyo para dito habang sinasalakay niya ang Skeletal Division Leader at ang Ghost Corps First Array. Ang direksyon na tinakbo ni Grandmaster Yin Kong ay patungo sa mahiwagang kanyan. Gusto mong tumakbo? Inalis ni Francis ang Ghost Corps First Array at sinabihan ang Skeletal Division Leader na pumasok sa 10,000 Ghost Pearl. Ang Wings of Wind and Lightning ay pumapalpak habang hinahabol ni Francis si Grandmaster Yin Kong.
Francis, dahil naintindihan mo na ang void space I slash, bakit hindi mo na lang patayin ang tatlong iyon kaagad? Nagtatakang tanong ng Skeletal Division Leader. May lakas na si Francis para patayin ang Small Origin Core Realms, kaya bakit hindi niya ipagpatuloy ang pagpatay sa kanila? Ang pangunahing bahagi ng void space I slash ay ang spatial movement na nangangailangan ng maraming enerhiya. Mayroon lang akong sapat na enerhiya upang magamit ito ng isang beses pa. Paliwanag ni Francis. Sa sandaling ito, mayroon lamang siyang lakas na gumamit ng isa pang void space I slash at, sa tatlo, ang pinakamalaking banta ay madaling nagmula kay Grandmaster Yin Kung, na nangangahulugang kailangan niyang gamitin ito ng maayos. Kung ang target ay isang normal na sovereign, ang pag-atake ni Francis ay madaling papatayin sila, ngunit si Grandmaster Yin Kung ay dalubhasa sa mga batas ng kalawakan, kaya't si Francis ay hindi tunay na makalapit sa kanya. Dahil dito ay hindi nang ahas si Francis na madaling umatake at hinabol lang sila. Ang Francis na iyon ay hindi dapat magkaroon ng masyadong maraming bloodline power. Dapat nasa level ko na siya ngayon. Nag-iingat si Grandmaster Yin Kung habang tumatakbo siya. Hindi mahirap pag-aralan na si Francis ay may isa pang pagkakataon na gamitin ang void space I slash, kung hindi, matagal na siyang umatake. Tulad nito, sumunod ang isa sa isa. Kumapak ang mga pakpak ni Francis habang ang maliit na paws ang magnanakaw ay nakatayo sa kanyang balikat habang hinahabol nila si Grandmaster Yin Kung. Ang magkabilang panig ay lubos na nakatutok. Si Grandmaster Yin Kung at ang kumpanya ay nagbabantay sa susunod na void space I slash ni Francis. Hindi nagtagal ay dumating si Grandmaster Yin Kung at ang dalawa pa sa mahiwagang kanyan. Dito matatagpuan ang spatial array. Mag-relax at bumuo ng array. Hindi gagamitin ni Francis ang kanyang huling void space I slash sa inyong dalawa. Utos ni Grandmaster Yin Kung sa dalawang babae. Kasabay nito, ang tatlong Void God Realms ay nagsimulang magpadala ng kanilang kapangyarihan patungo sa butas, na binabaliwala ang presyo na kailangan nilang bayaran para magawa ito. Kumpleto na ang spatial hole. Ang iba pang mga master ng array ay gumawa ng spatial array sa kanilang dulo. Sa loob ng mahiwagang kanyan, naramdaman ni Grandmaster Yin Kung ang kakaibang aura na kabilang sa spatial array at labis na natuwa. Halatang naramdaman din ito ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Ayon sa kaguluhan sa kalawakan, masasabi niya kung kailan magbubukas ang spatial hole. Gusto mong umalis ng ganun-ganun lang. Malamig na tumawa si Francis. Sa sandaling mapunta siya sa lupa, lumitaw ang Skeletal Division Leader at kinokontrol ang Ghost Corps First Array upang balutin ang lugar sa paligid ng spatial array. Sina Eula at Willa ay hinahabol ng Skeletal Division Leader at hindi na makatagal. Iwaksi ang proteksyon ng Diyos. Nabasag ni Willa ang isang jade slip sa kanyang mga kamay, at isang malaking demonyong figure ng babae ang lumitaw sa kanyang likuran. Agad na pinunan ng isang banal na kapangyarihan ang lugar na may matinding pressure. Siyempre, ipinatawag lamang ni Willa ang Void God Protection. Hindi siya nang ahas na gamitin ito dahil isang beses lang ito magagamit. Dahil si Francis at ang Skeletal Division Leader ay parehong may Earth grade na armas sa tabi ng Ghost Corps First Array, kahit isang pag-atake mula sa isang Void God Protection ay hindi makakapatay sa kanila. Ito ay totoo lalo na para kay Francis. Si Francis ay may Void Space I slash para sa opensa at ang Water Spirit Divine Change para sa depensa. Masasabing si Francis ay walang kapantay sa loob ng Purple Saint Roans. Ayaw ni Willa na inisin si Francis at ipagamit sa kanya ang kanyang huling pag-atake sa kanya. Kung gagawin niya iyon ay malamang na mamatay siya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis ang isang pamilyar na sensasyon na dumaan sa kalawakan. Mamatay. Void Space I slash. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumikinang ng purple at azure. Sa sandaling iyon, ang puso ni Grandmaster Yin Kung at ng kumpanya ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Huwag mo nang isipin iyon. Naramdaman ni Grandmaster Yin Kung na ang kapangyarihan ng eye bloodline ni Francis ay dumapo sa kanya. Isang metrong haba na talon ang tumama sa isang silver after image. Na-miss niya. Naghiyawan ng mga taong nanunood at ang mga taong naruroon. Sa susunod na sandali,
Sure. Si Grandmaster Yin Kong ay nagpakita ng 12-dosenang yarda ang layo na may masayang ngiti, ngunit bigla niyang naramdaman na may kakaiba. Hindi gumagalaw sa kalawakan ng matalim na laslas. Hindi ito ang totoong Void Space Eye Slash. Void Space Eye Slash. Isang whirlpool ang lumitaw sa gitna ng katawan ni Grandmaster Yin Kong. Hindi maganda. Napagtanto ni Grandmaster Yin Kong na niloko siya. Ang Void Space Eye Slash ay isa lamang normal na Azure Eye Piercing Slash na ginamit upang linlangan si Grandmaster Yin Kong. Takbo. Tumalon ang puso ni Grandmaster Yin Kong at ginamit niya ang pinakamabilis na bilis na magagawa niya para mag-iwan ng malabong pilak. Shoo! Ang haba ng metrong talim ay hiniwa sa pilak na figure. Whoosh! Tumalsik ang dugo. Arg! Muling lumitaw si Grandmaster Yin Kong habang tinatakpan ng kanyang kamay ang isang butas sa kanyang dibdib. Bagamat mabilis ang kanyang reaksyon, hindi niya naiwasan ang Void Space Eye Slash. Ikaw. Nagsimulang manginig ang katawan ni Grandmaster Yin Kong habang sinusubukan niyang magsalita. Ang aura ng pagkasira ay sinisira ang mga organo ni Grandmaster Yin Kong. Nakalkulo ko na kung saan ka lalabas. Sa sandaling lumitaw ka, inilipat ko ang Azure Eye Piercing Slash sa loob ng katawan mo. Malamig na tumawa si Francis. Ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay sa pagkakataong ito ay dahil alam niya kung saan muling lilito si Grandmaster Yin Kong. Ang pinaka nakakatakot na aspeto ng Void Space Eye Slash ay ang kaya niyang ilipat ang pag-atake sa loob ng katawan ng kalaban. I hate. Pulang dugo ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong, at puno siya ng panghihinayang at puot. Kung hindi dahil sa minamaliit niya ang kaaway at sinubukang hulihin ng buhay si Francis, hindi sana siya mapupunta sa ganitong estado. Sa sandaling ito sa oras, ang kanyang life force ay nauubos. Kung nasa malapit lang si Elder Sheila, maaaring nailigtas niya ang kanyang buhay, ngunit sa kasamaang palad para kay Grandmaster Yin Kong, pinatay siya ni Francis. Tumakbo. Sa sandaling ito, sina Eula at Willa ay pumasok sa spatial hole. Weng! Nagsara ang spatial hole nang mawala ang dalawa. Gaano kalungkot. Naubos na ang bloodline power ni Francis o kung hindi ay sinubukan niyang kunin ang dalawang iyon para mas maging maingat ang tatlong sekta sa kanya. Grandmaster Yin Kong. Dama po ang tingin ni Francis sa namamatay na kabataang pilak ang mata. Kahit sa sandaling ito, hindi siya naglakas loob na maliitin ang kalaban at handa sa anumang bagay. Si Francis ay napakahina ngayon, kaya kung si Grandmaster Yin Kong ay may anumang hakbang sa pagpatay, maaaring mapatay si Francis. Sa makatuwid, nagtago si Francis sa loob ng Ghost Corp's Cursed Array at handang i-drag ang laban. Gaya ng inaasahan, may lumitaw na itim na token sa kamay ni Grandmaster Yin Kong. May isang salita na nakaukit sa token kamatayan. Ayan. Yan. Naramdaman ni Francis ang panginginig ng kanyang puso nang pumasok sa kanyang kaluluwa ang malamig na layunin ng pagpatay. Sa sandaling ito, nanginginig ang espiritual na mata ng Diyos. Napakalakas ng aura ng kamatayan. Nanginginig ang kaluluwa ng Skeletal Division Leader, at gusto nitong lumuhad ng likas. Hahaha. Francis, kahit mamatay ako, wala kang magandang kahihinatnan. Alam mo ba kung sino ang may-ari nitong Token of Death? Pinagsama ni Grandmaster Yin Kong ang kanyang dugo sa token. Ingat kayo. Si Francis at ang Skeletal Division Leader ay lubhang maingat. Bago siya mamatay, tumawa si Grandmaster Yin Kong, bagaman ako ay may talento sa laws of space, ang aking bloodline ay hindi tunay na nagmula sa Spatial God's bloodline. Gayunpaman, ang may-ari ng Token of Death na ito ay nagmula sa isa sa 8 Great God Eyes. Biglang huminto ang boses niya. 558 Emperador ng Kamatayan. Ang may-ari ng Token of Death na ito ay nagmula sa isa sa 8 Great God Eyes. Bago matapos ang kanyang sentensya, nagwakas ang buhay ni Grandmaster Yin Kong. Flop! Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, patay, ngunit ang sensasyon ng panganib ay tumaas lamang. Ang kamatayan sa token ay nakalock kay Francis at naglabas ng aura ng kamatayan. Ang kamalayan ni Francis ay tila nagyelo.
Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay hindi na kontrolado ng sarili niya ang kanyang buhay. Yung token. Bulalas ng tatlong Void God Realms habang nakatitig sila sa Token of Death. Maging sila ay nabigla dito at nakahinga ng maluwag. Ito ang Token of Death. Ito talaga ang Token of Death. Napasigaw ang gintong kalansay sa takot at gulat. Puno ng pag-iingat at paggalang ang mga mata nito habang nakatingin sa Token of Death. Token of Death. Narinig ng tatlong Void God Realm Kings at ilang sovereigns na naruroon ang alamat nito. Sa sandaling ito, sa loob ng Purple Saint Ruins, isang aura ng kamatayan ang nakalock kay Francis at pakiramdam niya ay hindi na niya makontrol ang kanyang katawan. Pang! 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 Ang espiritual na mata ng Diyos ay humampas ng mas malakas kaysa dati. Ang aura mula sa Token of Death ay nagbigay sa God Spiritual Eye ng pamilyar ngunit kakaibang pakiramdam. Bigla, ang Token of Death ay nagbigay ng itim na ilaw na daan-daang beses na mas malakas kaysa dati, at isang itim na mata ang lumitaw sa token. Ang token ay tila naging gateway sa isang mundo ng purong kamatayan. Maliit na pagkatao, aalisin ko ang iyong kakayahang mabuhay. Nakalok ang itim na mata kay Francis. Siya ay sininok at naramdaman na ang kanyang kaluluwa ay nahaharap sa isang ganap na kaayusan. Sa sandaling iyon, kuminto ang kanyang paghinga. Ang kanyang buhay ay tila umabot sa dulo ng daan nito mula sa pagmamanipula ng isang tiyak na puwersa. Ang mata ng kamatayan. Isa sa 8 dakilang mata ng Diyos. Ang token na iyon ay kumakatawan talaga sa Eye of Death. Ibig sabihin, ang may-ari nito ay ang Emperor of Death. Ang mga eksperto ng tatlong sekta ay nagsimula sa talakayan, at lahat ng tatlong Void God Realms ay nagpipigil ng hininga habang nakatitig sila sa Eye of Death. Francis, mag-ingat. Marahil ito ay isa sa mga inapo ng Eye of Death. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay puno ng takot at gulat. Mata ng kamatayan. Si Francis at ang Skeletal Division Leader ay hindi makagalaw, at naramdaman nilang parang nawalan sila ng kakayahang mabuhay. Isa sa 8 dakilang mata ng Diyos, ang mata ng kamatayan. Nanginig ang puso ni Francis, at kahit gaano pa siya kahirap, hindi niya nagawang takasan ang aura ng kamatayan. Isinasantabi siya, maging ang Skeletal Division Leader ay nakaluhod sa lupa at nanginginig. Mukhang patay na si Francis. Kinokontrol ng Eye of Death ang Laws of Death. Ang Skeletal Division Leader ay hindi man lang nang ahas na huminga. Ang target ng Eye of Death ay si Francis. Kung gumawa ito ng bagay na naging sanhi ng inis ng mata, baka kitilin din ng mata ang buhay nito. Mamatay. Nagsimulang umikot ang isang whirlpool sa loob ng Eye of Death. Bumagsak ang katawan ni Francis, at naramdaman niyang hinihila ng hindi mapigil ang kapangyarihan ang kanyang kamalayan. Tumigil ka. Ginamit ni Francis ang kanyang kalooban para hadlangan ang kapangyarihan ng mata, ngunit hindi ito sapat, at ang kanyang kaluluwa ay kinakaladkad patungo sa mata ng kamatayan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang kaluluwa ay ang sentro ng isang buhay na nilalang. Kung ang kaluluwa ng isang Void God Realm ay nawasak, sila ay mamamatay din. Ang pagsira sa kaluluwa ay nangangahulugang ganap na kamatayan, at ang mata ng kamatayan ay pinupuntirya ang kaluluwa. No! Ang Skeletal Division Leader ay sumigaw sa takot. Dahil napakalapit nito kay Francis, ang aura ng kamatayan ay medyo napunta rin dito, kaya ang kamalayan nito ay sinusubukan ding tumakas sa katawan nito. Kahit anong hirap ng Skeletal Division Leader, wala itong silbi. Hahaha! Patay na ang brat na iyon. Kahit gaano siya katalino, hindi siya makakatakas. Ang mga eksperto na nanunood sa labas ng mundo ay masaya. Ang Token of Death ay nagmula sa matanda at misteryosong emperador ng kamatayan. Kapag ito ay ginamit, ito ay magiging sanhi ng kalooban at kapangyarihan ng emperador ng kamatayan na dumaan sa kalawakan. Bulong ng Saint Moon Tita Goddess. Zizi, kahit na ang mga normal na Void God Realms ay hindi madaling harangan ang kapangyarihang iyon. Para sa mga nasa ibaba ng Void God Realm, tiyak na mamamatay sila. Ang gininto ang kalansay ay kuminang. Sa ikatlong palapag ng Purple Saint Treasured Palace.
Senior Purple Spirit, mangyaring iligtas si Brother Francis. Nagmakaawa si Angelica. Maaaring nagawa kong sugpuin ang Emperor ng kamatayan kung ako ay nasa tuktok ko, ngunit ako ay isang espiritu lamang ngayon. Kahit nasubukan ko, magkakaroon lamang ako ng 30 hanggang 40% na pagkakataon na pigilan ito, at kahit na pagkatapos, ako ay mamamatay. Mapait na umiling ang Purple Saint Partial Spirit. Kapag siya ay namatay, ang Purple Saint Ruans ay walang may-ari at magsisimulang gumuho. Sa oras na iyon, ang tatlong sekta ay magagawang lusubin ang mga guho. Hindi pa rin makakatakas sa kamatayan sina Francis at Angelica. Sa makatuwid, ang Purple Saint Partial Spirit ay walang magawa. Kuya Francis. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Angelica, ngunit nagkaroon siya ng kislap ng pag-asa nang maalala niya ang hilig ni Francis na lumikha ng mga himala. Kasabay nito, si Francis ay nasa buhay o kamatayang sitwasyon. Ang kanyang kaluluwa at kamalayan ay malapit nang umalis sa kanyang katawan. Hindi. Nagpumiglas si Francis at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan para labanan ito. Gayunpaman, hinihila pa rin palabas ang kanyang kamalayan. Kung ang kanyang cultivation ay umabot sa Void God Realm, makikita niya na ang isang espiritual na figure sa hugis ng kanyang sarili ay dahan-daang hinihila palabas sa kanyang katawan. Kapag ang kaluluwa ay ganap na nahugot, ito ay magiging katulad ng pag-aalis ng kanyang buhay. Walang saysay ang kanyang pagtutol. Habang ang kalahati ng kanyang kaluluwa ay kinakaladkad palabas, biglang pang! 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 Nagsimulang kumilos ang kaliwang mata ni Francis, na parang hinihila ito ng kung ano. Kung titingnang mabuti, ang kaliwang mata ni Francis ay medyo namumungay. Ang aura ng kamatayan ay humihila sa God's spiritual eye ni Francis pati na rin sa kanyang kaluluwa. Kaya ganyan. Humawak si Francis sa huling lubod tungo sa kaligtasan ng espiritual na mata ng Diyos. Pagkatapos ng maraming taon na pinagsama-sama, ang espiritual na mata ng Diyos ay kaysa kay Francis. Ibig sabihin, kung gusto ng Eye of Death na alisin ang kaluluwa ni Francis, kakailanganin din itong bunutin ang spiritual eye ng Diyos. Gayunpaman, paano hahayaan ng espiritual na mata ng Diyos na mangyari iyon? Pang! 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 Ang espiritual na mata ng Diyos ay tila nagising habang ito ay nagliliwanag ng isang sinaunang at pinakamataas na aura. Agad na naramdaman ni Francis na siya ay naging isang Diyos. Bawat iniisip at kilos niya ay naging sanhi ng pagyanig ng araw at buwan. Isang aura mula sa sinaunang panahon. Bulalas ng Purple Saint Partial Spirit. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nanginginig ang buong Purple Saint Ruans. Walang makakapigil sa panginginig laban sa sinaunang aura na ito. Ham! Ang mata ng kamatayan ay naguguluhan. Boom! Pagkatapos ay kinuha ng Token of Death ang buong puwersa ng mahiwagang sinaunang aura. Basag! Ang Token of Death ay nagsimulang pumutok, at ang mata ng kamatayan ay lumabo at nagpakita ng isang pagkabigla. Diyos! Mata ng Diyos! Ang aura ng mata ng Diyos! Ang Token of Death ay bumulala sa buong dimensyon ng kaluluwa. Wala sa mga eksperto sa labas ng mundo ang nakarinig ng boses na iyon. Anong nangyayari? Nagulat lahat ang tatlong Void God Realms. Ang mata ng kamatayan ay nahaharap sa isang malakas na pagtutol, at ang pagtutol na ito ay nagmula sa espiritual na mata ni Francis. Mata ng Diyos. Ang kaliwang mata ni Francis ay mata ng Diyos. Hindi makapaniwala ang Purple Saint Partial Spirit. Kahit na ang Emperor of Death's Eye of Death ay hindi matatawag na God's Eye. Tanging ang 8 dakilang mata ng Diyos ang maaaring tawaging mga mata ng Diyos. Halimbawa, ang Eye of Rebirth, ang Eye of Space, o ang Eye of Death. Lahat sila ay may mga inapo sa kanilang mga kadugo, tulad ng emperador ng kamatayan. Gayunpaman, ang mga may aktwal na mata ng Diyos ay natatangi sa mundo. Ngunit ang mata ni Francis ay tila hindi isa sa 8 Great God Eyes. Ang Purple Saint Partial Spirit ay umiling, ngunit ang pangungusap na iyon ay nagmula mismo sa Emperor of Death, isang inapo ng Eye of Death.
Bilang isa sa mga inapo ng isang aktwal na mata ng Diyos, ang Emperor ng Kamatayan ay sobrang sensitibo sa aura ng mga mata ng Diyos. Hindi alinman sa 8 Great God Eyes. Ito kaya ang ika-9 na God Eye na kagigising lang. Ang liwanag mula sa Token of Death ay nagsimulang kumupas. Ang itim na mata ng Kamatayan ay tumitig kay Francis na may malalim na pag-iisip. Basag. Sa ilalim ng sinaunang aura ng espiritual na mata ng Diyos, ang Token of Death ay pumutok at naging isang tumpok ng alikabok. Ang kamatayan ay hahabulin ka hanggang sa wakas. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa isip ni Francis sa sandaling nabasag ang token. Flop! Ang Skeletal Division Leader ay bumagsak sa lupa at si Francis ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay patuloy na umuurong at lumalawak, at mayroong isang tipak ng sinaunang aura na hindi agad nawala. 550. Sa itaas ng mga bundok sa walang limitasyong karagatan, ang mga puso ng mga miyembro ng tatlong sekta ay hindi mapakali. Ang kanilang huling pag-asa, kahit na ang Token of Death ay hindi nagawang kunin ang kaluluwa ni Francis. Anong klaseng background mayroon ang eye bloodline ni Francis? Kahit ang Eye of Death ay hindi nagawang patayin siya. Ang mga eksperto ay nataranta at natigilan. Napagtanto nila na ang potensyal ng kabataang ito ay tila walang katapusan, at walang nakakaalam ng mga lihim ng kanyang kaliwang mata. Nagsimula silang hulaan kung ang eye bloodline ni Francis ay maaaring nagmula sa isang God Eye. Kahit na ang tatlong Void God Realms ay hindi naiintindihan. Sinabi ni Grandmaster Yin kung na ang eye bloodline ni Francis ay hindi nauugnay sa alinman sa 8 Great God Eyes. Siguro ang eye bloodline ni Francis ay isang evolved o mutated version ng isang God Eye bloodline. Siguro kaya niya kayang lumaban-laban sa kalooban ng Eye of Death. Mayroon ding isa pang posibilidad, kung ang eye bloodline ni Francis ay nauugnay sa 10,000 ancient races, hindi inaasahan para sa kanya na labanan ang Eye of Death. Kung tutuusin, hindi ito ang totoong Eye of Death, ito ay isang imahe lamang nito. Ang tatlong Void God Realms ay tinalakay ng pribado. Nakakagulat na ang isang maliit na True Lord rank ay maaaring lumaban sa kalooban ng Emperor of Death. Kahit na ang mga normal na Void God Realms ay hindi sigurado na magagawa nila ang pareho. Weng! Ang imahe sa itaas ng bundok ay nagsimulang lumabo at naging hindi matatag. Nagiging malabo na ang Purple Saint Roans. Anong nangyayari? Nagsimulang mag-usap ang mga manunood habang nakatingin sila sa mga master ng array. Ang koneksyon sa pagitan ng Spatial Splitting Array at ng Purple Saint Roans ay naputol dahil naayos na ang butas. Ipinaliwanag ng isang array master. Ilang sandali pa, ang buong imahe ay naging itim, at ang grupo ay nagbuntong hininga. Mula sa sandaling ito, hindi na nila makikita kung ano ang nangyayari sa loob ng Purple Saint Roans. Hehe. Isang sovereign ang ngumiti at sinabi, bagaman hindi natin maaga kaagad ang Purple Saint Roans, may isang bagay na sigurado mamamatay si Francis. Mamamatay si Francis. Nang marinig ito, ang mga puso ng lahat ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang ilang mga tao ay hindi naiintindihan, ngunit ang tatlong Void God Realms ay tumango ng kanilang mga ulo. Kung hindi kayang patayin ng Token of Death ang target, ang Emperor of Death mismo ang gagawa nito. Ilang libong taon na ang nakalipas, kahit isa pang Emperor ang pinatay ng Emperor of Death. Ngumiti ang Saint Monant Goddess. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang Token of Death ay papatayin ng karamihan sa mga eksperto. Kahit na ang ilang Void God Realms ay hindi makaligtas. Gayunpaman, kung hindi mapatay ng Token of Death ang target nito, magsisimula na ang paghabol. Walang sino man ang nakaligtas sa Emperador ng Kamatayan. Tama. Kung tutuusin, ang Emperor of Death ay isang Emperor, at mayroon siyang Eye of Death. Kahit ang tatlong sekta natin ay walang Void God Realm Emperor. Ang dalawa pang Void God Realm Kings ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang mga Void God Realm Emperors ay mas malakas kaysa sa normal na Void God Realm Kings. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Token of Death si Grandmaster Yin Kong ay dahil ang kanyang ninuno ay minsang tumulong sa Emperor of Death, na noon ay may utang na loob sa ninuno ni Grandmaster Yin Kong. Siyempre, ang Emperor of Death ay napakalayo sa Tianlo Islands.
Mukhang mabubuhay pa ng matagal si Francis. Ang mga buntong hininga ay nagmula sa itaas ng bundok, at ang mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Sa loob ng Purple St. Roans, sa misteryosong canyon, si Francis ay nakatayong hindi gumagalaw habang ang isang sinaunang aura ay nananatili sa kanyang kaliwang mata. Ang koneksyon sa pagitan ng tatlong sekta at ng Purple St. Roans ay nasira. Iyan ba ang resulta ng pagbangga ng mata ng Diyos ni Francis sa mata ng kamatayan? Nagulat ang Purple Saint Partial Spirit. Mula sa sandaling ito, magiging lubhang mahirap para sa tatlong sekta na subukan ang isa pang pag-atake sa Purple Saint Roans. Kasabay nito, natuklasan ng Purple Saint Partial Spirit at ng Skeletal Division Leader ang hindi pangkaraniwang kalagayan ni Francis. Nakapikit ang mga mata ni Francis at hindi siya kumikibo ng mahabang panahon. Ang sinaunang aura mula sa kanyang kaliwang mata ay naging dahilan upang ang buong sukat ng mga guho ay hindi mapakali. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang lawa na naglalaman ng kanyang kapangyarihan sa eye bloodline ay nagsimulang lumawak sa 25 o 26 na yarda. Dahil gumamit siya ng maraming enerhiya sa mga nakaraang laban, isang manipis na layer na lang ng tubig ang natitira sa ngayon. Nagsimulang magbago ang misteryosong whirlpool sa gitna. Isang tipak ng sinaunang aura ang tumagas mula sa whirlpool, at maingat na pinagsama ni Francis ang kanyang kamalayan sa whirlpool. Ang kamalayan ni Francis ay biglang nagdilim at, sa susunod na sandali, siya ay pumasok sa isang estado na katulad ng isang panaginip. Sa panaginip, nakatayo si Francis sa isang luma, tiwangwang na piraso ng lupa. Ang aura dito ay tila napakatanda. Nakaramdam si Francis ng matinding pressure sa kanyang katawan at kaluluwa sa pamamagitan lamang ng pagtayo dito. Siyempre, ang Heaven-Earth Yuan-Chi dito ay hindi maikukumpara sa labas. Maging ang mga butil ng alikabok dito ay naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan. Isang hininga. 2 hininga. 3 hininga. Wow! Nagluwa si Francis ng isang subo ng dugo. Hindi siya maaaring manatili dito ng ilang paghinga, at sinabi ng instinct kay Francis na pinuprotektahan siya ng espiritual na mata ng Diyos sa isang tiyak na antas, kung hindi, siya ay namatay kahit na siya ay 10 beses na mas malakas. Hindi na ako makatiis. Naging itim ang paningin ni Francis nang mawala siya sa tiwangwang na bahagi ng lupa. Bumalik sa realidad ang kanyang kamalayan at nakaramdam ng panghihina. May mainit pa ring dugong tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Ano? Pinunasan ni Francis ang dugo sa kanyang bibig. Ang mundo ngayon ay hindi isang panaginip. Anong uri ng pag-iral ang mundo ng panaginip na iyon? Hindi ako makatayo doon ng 3 hininga. Natigilan si Francis. Kung totoo ang kapirasong lupa na iyon, tiyak na isa itong dimensyon sa pinakamataas na antas. Naghinala pa si Francis na ang lupain sa panaginip ay konektado sa Ancient Desolate Continent. Hindi siya naglakas loob na ipasok muli ito kaagad. Kung totoo ang kapirasong lupa na iyon, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang anumang buhay na nilalang doon ay maaaring pumatay sa kanya sa isang daliri lamang? Kung tutuusin, ang pinsalang natamo niya doon ay nalipat sa kanyang tunay na katawan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Pinangalanan ni Francis ang piraso ng lupa na Ancient Dream Realm. Ang pagkakaroon ng Ancient Dream Realm ay pinilit na palabasan ng Eye of Death. Kapag may oras ako mamaya, i-scout ko ang Ancient Dream Realm. Nagkaroon pa rin si Francis ng mas maraming problema. Bagamat nabigo ang Token of Death na kunin ang kaluluwa ni Francis, hindi pa tapos ang problema. Sa tuwing ipipikit ni Francis ang kanyang mga mata at tumahimik, nararamdaman niya ang hindi nakikitang kapangyarihan ng Eye of Death sa kanyang kaluluwa. Ang eye bloodline at kaluluwa ni Francis ay pinagsama. Hanggat ginamit niya ang kanyang eye bloodline, ang natitirang layunin mula sa Eye of Death ay lalakas. Sinubukan ni Francis na sirain ito, ngunit siya ay napakahina laban sa isang tulad ng Emperor of Death. Ang isa ay isang True Lord rank. Ang isa pa ay isang Void God Realm Emperor. Parang pinagkaiba ng langit at lupa. Sa itaas ng True Spirit Realm ay ang Origin Core Realm, na nahati sa Small Origin Core Realm at Great Origin Core Realm.
Sa itaas ng Origin Core Realm ay ang Void God Realm, at ang Void God Realm ay nahati sa normal na Void God Realm na Kings, at Void God Realm na Emperors. Mula doon, makikita ang pagkakaiba ni Francis at ng Emperor of Death. Francis, mas mabuti kung hindi mo gagamitin ang iyong eye bloodline. Sa tuwing gagawin mo ito ay magpapatibay sa koneksyon mo at ng Emperor of Death. Nagbabala ang Purple Saint Partial Spirit, at nahulog ang puso ni Francis habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi niya kayang sirain ang layunin sa loob ng kanyang kaluluwa sa kanyang kasalukuyang paglilinang. Senior Purple Saint, mayroon bang anumang paraan? Maaari lamang humingi ng tulong si Francis sa Purple Saint Partial Spirit. Pagkatapos ng lahat, noong nabubuhay pa ang may-ari ng Purple Saint Partial Spirit, narating na niya ang Mystic Light Realm. Ako ay isang bahagyang espiritu lamang at wala akong kahit 1/10,000 ng kakayahan ni Master. Subukan ko lang na tulungan kang Aisil ang layunin ng kamatayan. Ang Purple Saint Partial Spirit ay mapait na ngumiti at sinabi. Nasa bingit na rin siya ng kamatayan. Kung mayroon siyang sapat na kapangyarihan, hindi na niya kakailanganin ang tulong ni Francis sa simula pa lang. Umupo si Francis at naramdaman ang isang tipak ng layunin na dumaloy sa kanyang kaluluwa. Makalipas ang 2 o 3 paghinga, ang Purple Saint Partial Spirit ay nagherumph habang ang kanyang layunin ay pinilit na lumabas. Francis, labis akong ikinalulungkot. Hindi ko masiliwhan ang aura. Kakailanganin mo ang isang tao na kahit man lang ay Void God Realm at dalubhasa sa Tao of Souls. Mahinang sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Wala na bang paraan? Mabigat ang pakiramdam ng puso ni Francis. Ayon sa Purple Saint Partial Spirit, mahahanap siya ng Emperor of Death sa madaling panahon gamit ang aura ng kamatayan. Wala pang nakataka sa Emperador ng kamatayan noon. Mayroon akong espesyal na pamamaraan na maaaring mabawasan ang sensitivity ng death aura. Sinabi ng Purple Saint Partial Spirit pagkaraan ng ilang sandali, at isang tipak ng aura ang umikot sa kaluluwa ni Francis. Naramdaman ni Francis ang isang misteryosong aura na umiikot sa kanyang kaluluwa. Francis, ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Hindi bababa sa 70% ng aura ang may tatago. Mahina ang boses ng Purple Saint Partial Spirit. Salamat, Senior. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at naramdaman na bahagyang nabawasan ang panganib na nararamdaman ng espiritual na mata ng Diyos. Pagkatapos ay minanipula niya ang kanyang bloodline power para pansamantalang aisil ang God's spiritual eye. Agad na naging itim ang kaliwang mata niya. Ang pagsasara ng aking eye bloodline ay maaaring mabawasan ang higit sa 70% ng sensitivity. Bahagyang nagulat si Francis, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring manatili sa Purple Saint Rowan's. 560 na po. Sa ikatlong palapag ng Treasured Palace, ipinaalam ni Francis sa Purple Saint Partial Spirit at Angelica na gusto niyang umalis sa mga guho. Bumantong hininga ang Purple Saint Partial Spirit, ngunit hindi siya nagulat. Sa totoo lang, si Francis ay hindi na maaaring manatili dito. Siya ay may marka mula sa Emperador ng kamatayan, kaya't siya ay magdadala ng kapahamakan saan man siya magpunta. Kung nanatili si Francis dito, gagawin lang niyang mas mapanganib ang mga bagay sa halip na panatilihing ligtas ang lugar. Ang 3 sekta sa labas ay naglagay na ng matinding pressure sa Purple Saint Rowan's. Kung ang isang emperador ang nangibabaw dyan, ang resulta ay hindi maiisip. Ayaw ni Francis na makakita ng ganoong katapusan. Francis, kung ang iyong mata ay talagang isang God Eye, magkakaroon ito ng parehong katangian tulad ng iba pang 8 Great God Eyes ang isa at tanging sa mundo. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit sa malalim na tono. God Eye. One and only. Biglang naalala ni Francis ang hinulaan ng 6 Warlock Divine Sage. Sinabi ng Sage na ang kanyang God Spiritual Eye ay maaaring umabot sa taas ng isang God Eye. Ang bawat God Eye ay ang isa at tanging uri nito sa mundo, at magkasama sila ang mga ninuno ng lahat ng iba pang eye bloodlines. Ang peak eye bloodlines ay mga bloodline lamang na may mahinang konsentrasyon ng isang God Eye bloodline. Ipinaliwanag ng Purple Saint Partial Spirit. Hindi ba ibig sabihin, hanggat may Eye of Death,
ang ibang ay bloodlines na may attribute ng death ay hindi maaaring maging God Eye. Tila naiintindihan ni Francis ang isang bagay at alam niya kung bakit siya binabalaan ng Purple Saint Partial Spirit. Tama. Ang 8 Great God Eyes ay nauugnay sa mga batas ng universo. Maaari lamang magkaroon ng isang God Eye ng isang tiyak na katangian ng sabay-sabay. Ang Purple Saint Partial Spirit ay tumango sa kanyang ulo. Hindi ba maaaring linangin at maabot ng isang tao ang antas ng mata ng Diyos? Naramdaman ni Francis na ito ay lubhang kakaiba. Hindi. Ang Purple Saint Partial Spirit ay umiling, gaano man kahirap subukan ng isang tao na linangin ang kanilang eye bloodline, hindi ito maaaring maging isang God Eye. Nagpatuloy siya sa pagsasalita pagkatapos ng mahabang paghinto, malamang, ang tanging paraan para magkaroon ng God Eye ay ang magnakaw ng God Eye ng ibang tao o patayin at palitan sila bilang bagong may hawak ng God Eye. Magnakaw ng God Eye ng ibang tao. Nanginig ang puso ni Francis nang maunawaan niya ang ibig niyang sabihin. Hanggat ninakaw ng Emperor of Death ang God Eye ni Francis, siya ang magiging bagong may-ari ng isang God Eye. May isa pa akong kailangan na babalaan sa iyo. Bagamat na-block mo na ang mahigit 70% ng aura, nararamdaman pa rin ng Emperor of Death ang iyong pangkalahatang direksyon. Sinabi ng Purple Saint Partial Spirit kay Francis. Naiintindihan. Bagamat hinaranggan ni Francis ang 70% ng aura mula sa paglabas, hindi pa rin nawawala ang sensasyon ng panganib. Pinahina lang niya ang pandaman ng Emperor of Death, hindi sila ganap na naharang. Francis, mayroon ka pang kaunting oras para maghanda. Maari mong kunin ang mga mapagkukunan sa Purple Saint Rolands. Ang Emperor of Death ay hindi makakarating sa lugar na ito sa loob ng ilang panahon. Ang distansya sa pagitan niya at dito ay hindi mabilang na mas malayo kaysa dito hanggang sa Azure Flower Continent. Ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit at sinabi, "Salamat, Senior." Nakaramdam ng pasasalamat si Francis. Nakatanggap siya ng maraming mapagkukunan sa parehong pagbisita niya. Makalipas ang 3 araw, nakabawi si Francis sa kanyang pinakamataas na antas. Siya at ang Skeletal Division Leader ay nagsimulang mangalap ng mga mapagkukunan sa loob ng mga guho. Siyempre, karamihan sa kanila ay kumpletuhin ang plano ng 100 Corps. Hindi ko na dapat gamitin ang aking eye bloodline ng madali mula ngayon o kung hindi ay madaragdagan nito ang kakayahan ng Emperor of Death na maramdaman ako. Ang Ghost Corps Cursed Array ay magiging isang mahalagang bahagi ng aking lakas. Si Francis ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito. Makalipas ang kalahating buwan, plano na ang lahat. Si Francis ay mayroong isang bundok ng mga mapagkukunan sa kanyang interspatial ring. Ang ilan ay para sa 100 Corps plan habang ang iba ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Sa panahong ito, matagumpay na napino ng Skeletal Division Leader ang ilan pang mga Ghost Corpses, na umabot sa kabuoang 60. Ang Skeletal Division Leader ay naka-recover na rin sa kanyang peak, at ang bilis nito sa pagdadalisay sa mga Ghost Corpses ay mas mabilis. Gayunpaman, mas mataas ang inaasahan ni Francis para sa mga bangkay ng multo ngayon. Gusto niyang maabot ng bawat isa sa kanila ang pinakamataas na True Lord rank. Ang 2 Dark Silver Ghost Corpses ay papalapit na sa kalahating hakbang na Origin Core Realm pagkatapos gumastos ng maraming materyales. Mayroon akong sapat na mapagkukunan, at ang aking layunin ay papalapit ng hakbang-hakbang. Sa wakas ay naghanda si Francis na umalis sa araw na ito. Sa ikatlong palapag ng Purple Saint Treasured Palace, nakita ni Francis ang Purple Saint Partial Spirit at si Angelica ng isang beses. Senior Purple Spirit, tapos na ang lahat. Aalis na ako. Huminga ng malalim si Francis, at namumula ang mga mata ni Angelica. Sa bawat araw na si Francis ay nasa guho, pakiramdam niya ay ligtas siya. Francis, saan mo gustong pumunta? Nagtanong ang Purple Saint Partial Spirit. Nagsimulang mag-isip si Francis, at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng sagot. Hindi na siya makakabalik sa Azure Flower Continent hindi bababasa, bago matapos ang panganib. Higit pa rito, may buhol pa rin sa kanyang puso tungkol sa kanyang fiancé, si Quincy.
Bumungad sa kanyang isipan ang imahe ng isang tahimik at matikas na babae na tila diretso sa isang painting. May alam ba ang Senior Purple Saint ng isang mana na tinatawag na Eski Saint Chin Inheritance? Tanong ni Francis. Pamana ng Sky Saint Chin. Nag-isip sandali ang Purple Saint Partial Spirit bago sumagot. Naaalala ko na mayroong isang Peak 2-star sect na tinatawag na Sky Saint Chin Palace sa southern area, sa ilalim ng kontrol ng Sacred Dreamland. Ang sektang iyon ay medyo kakaiba. Palasyo ng Sky Saint Chin. Natatangi. Nang marinig iyon, ipinakita ni Francis ang hitsura ng kagalakan. Ang guro ng Purple Saint Partial Spirit ay talagang karapat-dapat na maging isang napakalakas na nilalang na napakaraming kaalaman. Likas na naramdaman ni Francis na ang Sky Saint Chin Palace ay nauugnay sa Sky Saint Chin Inheritance. Ngunit iyon ay isang alaala mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Hindi ko alam ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Idinagdag ang Purple Saint Partial Spirit. Senior, maaari mo ba akong ipadala sa isang lugar na malapit sa Sky Saint Chin Palace? Tanong ni Francis. Kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay pati na rin kumpirmahin kung si Quincy ay patay na o buhay. Masyadong malayo ang Sky Saint Chin Palace. Kaya ko lang gawin ang lahat para ipadala ka sa abot ng aking makakaya. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Sa susunod na 1 o 2 araw, ang Purple Saint Partial Spirit ay naghanda ng teleportation array para hindi gaanong magamit ang kanyang lakas. Pagkalipas ng 2 araw, handa na ang lahat. Francis, ang aking espiritu ay humihina at humihina. Halos hindi nakita may padala sa mga gilid ng Tianlo Islands. Sinabi ng Purple Saint Partial Spirit sa tonong humihingi ng tawad. Bahagyang nagulat si Francis. Noong nakaraan, maaaring ipadala siya ng Purple Saint Partial Spirit pabalik sa Azure Flower Continent, ngunit ngayon ay hindi na niya ito maialis sa Tianlo Islands. Salamat, Senior. Gayunpaman, nasisiyahan pa rin si Francis. Bago siya umalis. Brother Francis, bakit mo sinusubukang hanapin ang Sky Saint Chin Inheritance? Kailan ka makakabalik? Namumula ang mga mata ni Angelica. Walang itinago si Francis at sinabi ang pinaikling bersyon tungkol sa paghahanap kay Quincy. Quincy, hahanapin mo ang iyong mapapangasawa. Si Angelica ay natarante. Para siyang nasa bangungot. Weng! May lumabas na pinto sa ikatlong palapag ng Treasure Palace. Sana magkita tayo mamaya. Pumasok si Francis sa pinto. Bago siya umalis, nalaman niyang hindi gumagalaw si Angelica at tila nasa sobrang sakit. Ang eksenang iyon ay naging sanhi ng panginginig at pananakit ng kanyang puso, ngunit nawala siya sa ikalawang pagtapak niya sa pinto. Angelica! Angelica! Sumigaw ang Purple Saint Partial Spirit. Sa ikatlong palapag ng Treasured Palace, kumilos si Angelica na parang nawala ang kanyang kaluluwa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Bakit? Bakit? Nanginginig ang boses ni Angelica sa matinding paghihirap. Hinawakan niya ang kanyang puso gamit ang kanyang mga kamay at nanginginig. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang sakit na ito. Hindi man parang dinudurog ang puso niya, tuloy-tuloy ang sakit. Si Francis at Angelica ay umalis sa Sunfeather City halos 7 taon na ang nakalipas. Angelica, huwag mong isipin ang pinakamasama. Mula sa aking pagsusuri, malamang na namatay ang kasintahang si Francis na si Quincy sa manang iyon. Hinikayat ng Purple Saint Partial Spirit. Nang marinig iyon, tumigil ang pag-iyak ni Angelica. Sa pag-iisip ng mabuti, si Quincy ay hindi nakipag-ugnayan sa labas ng mundo ng ganoon katagal, kaya malamang napatay na siya. Kahit na ang sage ay nagsabi na mayroong higit na kasawian kaysa kapalaran. Marahil ay gustong hanapin siya ni Francis para maalis niya ang pagkakatali sa kanyang puso. Kilala mo na siya mula noong bata ka pa, hindi mo pa nababasag ang papel. Mayroon kang isang bagay na hindi kailanman gagawin ni Quincy. EDM na nangangahulog ang opisyal na sabihin sa isang tao na gusto mo sila, talagang nagsimulang makipag-date. Napangiti ang Purple Saint Partial Spirit habang ipinagpatuloy niya ang kanyang paghihikayat. Nagsimulang bumaba ang mga luha ni Angelica at ang sakit sa kanyang puso. Kung patay na si Quincy, gaano kabuti iyon?
Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Angelica na naging dahilan upang makonsensya siya. Kasabay nito, sa mga gilid ng Tianlo Islands, natano ang maulap na hangin. So, ito ang walang katapusang karagatan. Hindi makita ni Francis ang dulo ng karagatan. Ang walang katapusang karagatan ay iba sa lupa. Dito, naramdaman ni Francis na parang walang bigat ang kanyang katawan, at kahit na hindi niya subukang lumipad, ang kanyang katawan ay lumutang sa hangin na parang balahibo. Ang gravity at paglaban dito ay hindi gaanong mahalaga. Naramdaman ni Francis na, kung gusto niyang lumipad dito, siya ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa paglipad sa lupa. Ang aking target ay isa pang lugar sa katimugang bahagi ng walang katapusang karagatan. Isang mapa na ibinigay ng Purple Saint Partial Spirit ang lumitaw sa isip ni Francis. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Francis ang isang pamilyar ngunit hindi kilalang sensasyon na nagparamdam sa kanya ng panganib. Ang pinagmulan ng damdaming ito ay hindi nagmula sa emperador ng kamatayan. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Napagtanto niyang may nakalimutan siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.